Bumili ka ng wala pera. Kaya mo bumili ng wala pera? Doon sa amin, may bumibili walang pera eh. Pastor, pagbilang nga. 5 kilong bigas. O sige, takal naman. Takal si Benny. Pastor, lista. Bumili walang pera. Tinuwi mo yan. Yes. Hindi mo nagagawa yun? Yun yung sinasabi ko. Pwedeng gamitin ng Diyos kahit sino, mga kapatid ko. Basta para sa'yo. Basta matupad lang yung gusto ng Diyos para sa'yo. Para ipakita sa'yo. Buhay ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Pupunta ka sa palengke, bumili ka ng karning baka. Pabili nga ng ano, wala pa akong pera, sampalin ka ron. Sisiraan na ata ito. Born-again po ako. Nag-a-indeceive po ako. Membro ako ni Pastor po. Pabili nga ng 1 kilong baka, pero wala akong pera ha. Patay ka. Bakit? Wala kang relasyon doon eh. Pero pag kilala mo, subukan mo. Makakabili ka na wala pera. Makakautang ka. Amen. Okay. Yun yung pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Amen. Brother Marlon, bumili ng motor o. Walang malaking pera, bigay lang ng konti, pinagkatiwalaan. Bakit? Ayun o, yung isa, kotse pang pula, pinagkatiwalaan. Bakit? God is good all the time. Yes. Pwede gamitin ng Diyos lahat, mga kapatid ko, ng search niya para sa'yo, mga kapatid ko. Ang gawin mo lang, subukin mo rin ng Diyos. Yes. Amen. Ano yung paano mo susubukin ng Lord? Manampalataya ka sa Kanya. Hindi yung pananampalataya, mga kapatid ko, na mahanginan ka lang, na kaagad, mga kapatid. Mahanginan ka lang ng konti, isod ka na kaagad. Mahanginan ka na ng konti, mga kapatid, bagsak ka kaagad. Hindi! Kahit na bagyo pa, kahit Yolanda pa, nagtublay pa yung Yolanda. Ang mahalaga, mga kapatid ko, doon ka sa Diyos, hallelujah, sumasampalataya. Sa Diyos ka maglilingkod. Ano ba na mangyari sa'yo, ang mahalaga, nasa kamay ka ng Diyos. Amen. Ako, yun yung katwiran ko. Bagsakan man tayo ito ng napakalalaking bato. Pag namatay ka, langit ka. Yes. Amen. Huwag kang matakot. Yan yung faith. Amen. Amen? Amen. Sa buhay na ito, bakit ka matakot? Ngayon pa matakot ka. Nakilala mo na ang Diyos. Yes. Ha? Maraming gagamitin ng Diyos, mga kapatid ko, para sa iyo, sa ikakabuti mo. Amen? Kaya sabi ko, kung di ka magtiis sa pananampalataya, wala ka talaga, mga kapatid. Si Jesus nga, paano na lang kaya kung si Jesus hindi nagtiis sa krus? Ayaw ka na! Wala naman mga kwenta yung mga tao na yun eh. Bababa na ako, tanggalan nyo na yung pako, ayaw ko na magpapaka, ayaw ko na mamatay. Pwede gawin ng Diyos yun eh. Yes, pwede talaga. Kung sinabi, tingnan mo itong mga tao to, biruin mo nung una, husana. Ngayon, pinako na ako. Di ba nung nag-entry ng Panginoon sa Jerusalem? Hosana. Ayun, nilagyan ng mga palaspas, mga kapatid. Yung mga palaspas ay inapakan yun eh. Ngayon, nilagay na sa pinto, inapakan lang niya noon eh. Yes. Yes. Ngayon, binibili na, buhusan ng maraming tubig, yun na, blessed na yun. Look at blessed. Yes, amen. Wala na yun. Diba? Amen. Amen. Wala kayo. Gawin mong puso yun. Lagyan mong bigas. Sarap pakainin nun. Everybody say amen. Yun totoo, mga kapatid. Kung sumuko ang Lord, mga kapatid, sa krus, at sinabi niya, tingnan mo itong mga tao, lapastahan na to. O sige, sundalo, tanggalin mo yung pako, tanggalin mo. Wag na tayo mag-iinarte. Hindi naman yan sila sumasampalataya sa akin. Patay tayo. Oo. Patay kaligtasan. Yes. Kawawa tayo. Saan kayo tayo pupulutin? Ay, naku, hindi sa kampungan. Yes. Pero salamat sa Panginoon. Then si Jesus, nagtiis siya dahil sa kanyang pagtitiis sa krus para sa iyo magkaroon ka ng buhay. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Para maging masaya ang buhay mo. Para maging maayos ang buhay mo. Pinagtiisan niya ang krus, yung pawis, yung oras na napakatagal na nakabayukay siya. Yes. Hindi siya subuko. Hindi siya bumitaw. Walang umalalay sa kanya. Piri mo, humingi siya ng tubig, pininom pa, suka pa, pambira ka. Ang hirap na nga mga kapatid yung katayo, suka pang ibinigay. Kaya ang hirap pa yung inumin ng suka.
Lagyan mo arsigola. Hindi ka tamis-tamis pa. Pero suka pa rin yun. Yes. Kaya nga nasuka nga siya. Amen? Amen. Hallelujah. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun, mga kapatid ko. Nagtiis siya ron para magkaroon lang ng buhay Amen. ang mga walang kabuhay-buhay. Amen. Wala naman talaga tayong kabuhay-buhay ron eh. Yes. Ha? Merong bagong termino ngayon sa mga nagaganyan. May krung-krung tayo on. Yan yung bagong termino ngayon sa mga nagaganyan. Ganoon naman talaga tayo nun, mga krung-krung tayo eh. Isipin mo pa naman yung bato, sasambahin mo, bato yun eh. Yes. Amen. Saan ka nakita yung bato, sumasagot na yung bato, parang gano'n ka, ano naman sa bato. Hindi naman yeah. sumasagot yun eh. Yes. Hindi ang tawag sa atin. Pagka ganyan-ganyan ka, krung-krung ka. Yes. Totoo. Amen. Yan yung bago ngayon ha. Krung-krung. Totoo yun eh. Yes. Ha? Wala naman talaga yung mga kapatid. O, bibili ka ngayon dyan sa palengke, binuhusan, napanood ko kaya yan. Binuhusan mga kapatid ko napakaraming tubig. Ayan, blessed na ang lukay na to. Yung lukay, ano nga yung lukay sa Tagalog? Ha? O, palaspas. Palaspas na yan. Yung niyog, yung dahon ng niyog, yan, ilalagay na sa pinto. Hindi na papasok mga kapatid yung demonyo. Eh, bakit yung nasa loob? Puro demonyo. Amen. Gagawin pang krus, mga kapatid. Ang sabi nila, pag may krus ka, hindi papasok yung demonyo sa bahay mo. Ang problema nga, nasa loob mo lahat eh. Ayaw lang lumabas eh. Natakot siguro doon eh. O diba, krung-krung yun. Amen. Amen. Hindi totoo eh. Grabe mga kapatid eh. Kaya sabi mo, kung hindi ginawa ng Panginoon mga kapatid, ang problema kasi kinaya naman ng tao. Kumasan nga ng krus mga kapatid, 4x4. Hindi naman yung krus mga kapatid ko na literal papasalin mo eh. Gumawa rin na pagkahaba-haba, negro pa. Papasalin yung tao. Pero mga kapatid ba, krung-krung ang tawag doon. Amen? Ikaw ngayon na nagpapakatino. O yan, krung-krung na si sister. Bola nila na krung-krung na. Pinuwi mo. Ang tindi ng persecution nyo. Sige lang. Di mali makrung-krung basta kay Kristo. Yes. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Importante mga kapatid. Hallelujah. Hindi magmamature ang faith natin kung wala ang mga troubles. Yes. Hindi ka magmamature. Amen. Pagka mayroong baby, mga kapatid, na hindi lumalaki mula sa pagkasanggol, tapos 10 taon na baby pa rin, naku, pa-check up mo na, may sakit yan. Baby, 10 taon na, baby pa rin, panindihin mo pa rin, mayroon pa rin mga kapatid, aalalayan mo pa, kakargahin mo pa rin mga kapatid ko, naku, 10 taong gulang na, tapos baby pa rin mga kapatid ko, naku, may sakit yung bata. Yun naman ang tawag niyan ay agno. Ha? Amen? Amen. Lumalago talaga pagkapanganak niya, mga kapatid. Lalago talaga, mga kapatid ko eh. Yung apo ko nga, mga kapatid, akala ko 3 buwan, ang laki. Ganyan kahaba, ang bigat na mga kapatid. Suko na nga silang kargahin. Sabi ko, tingnan mo, yan, lumalaki. Pagka hindi lumalaki, 10 taong gulang na mga kapatid, 15 na mga kapatid ko, nakakitete! Kahit na! Nag-alaga ka ng krong-krong. Kung ganun kaya tayo lahat, ano? Pastor naman eh, grabe ka naman, Pastor eh, alam mo naman, marami dati ganun eh. No? Dami immature. Yes. Ang tatagal na mga kapatid, immature. Yes. Ako mahirap sa church yun pagka ganyan mga kapatid. Naku, mabubulat tayo dito mga kapatid ko. Hallelujah. Para tayong orphanage. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lumalago talaga ang faith eh. Lumalago talaga ang buhay natin eh. Pero hindi siya abundant life mga kapatid. Lumalago ang pananampalataya natin. Maniwala kayo. Ha? Sa mga troubles mga kapatid, sa mga pagsubok sa ating buhay, sa mga trials na ating nararanasan, dyan tayo lumalago mga kapatid. Amen? Amen. Pagka raw ang mahirap mga kapatid ko nagmamature o
o sinusubok, ito raw ay para mag-glorify ang Diyos. Pagka ang mayaman, mga kapatid ko, sinusubok, ito raw ay nagpapababa sa kanyang buhay para makilala niya ang Diyos. Amen? Kaya maraming mayaman, mga kapatid ko, hallelujah, nasubok ng Lord sa karamdaman. Ano nangyari? Merong dumating, mga kapatid ko, hallelujah, na nangangaral ang salita ng Panginoon. Ayan, bumaba, mga kapatid. Yun yung purpose. Sa mahirap, para mag-glorify ang Panginoon. Sa mayaman, para matutong magpakumbaba ang mayaman. Amen. Amen. Hallelujah. Bakit? Gusto ng Lord, sabi niya, offer yourselves or present your body as a living sacrifice. Hindi sinabi ng Lord, present your money. Hindi, present your body as a living sacrifice. Ang buhay mo talaga ipipresenta mo para lumago. Pag hindi mo, mga kapatid, ipipresenta, hallelujah, kaya nga, sumasamba tayo. Ito, pumupunta tayo palagi rito. Sa tingin natin, mga kapatid ko, parang na-entertain tayo, nakikinig lang tayo. No, sir. Tayo pinapalago ng Panginoon para maging deserving tayo, mga kapatid ko, sa eternal life. Para maging deserving tayo, mga kapatid, para matangay ang iba. Para maging deserving tayo, para mapahaginan yung iba. Amen. Sa iyong pagpapalang na tamo ngayon na ipapahagi mo. Kasi pagka hindi mo ilalabas sa sabong puso mo, punong-puno na ng blessing ang puso mo, mga kapatid. Ipapahagi mo, na ikukwento mo, mga kapatid ko, na ipapaalam mo, hallelujah, sa mga tao, mga kapatid. Kaya nasasabi mo, God is good all the time. Amen! Amen. Hallelujah. Mari ba natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kaya kung minsan, may mga prayer tayo na hindi man sinasagot, mga kapatid, huwag lang tayo magalilangan kasi sabi ng Panginoon, hindi niya, mga kapatid ko, o sinasagot yung mga double-minded. I-fix mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ngayon, nakilala mo siya. Hallelujah. Focus on Jesus. Dahil naniniwala tayo, mga kapatid, nasa Kanya ang solusyon. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kailan magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo? Everybody say amen? Pagka maayos ang ating kaisipan, maayos din ang ating puso, maayos din ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen. Patuloy lang. May pagsubok, okay lang. May trials, okay lang, mga kapatid ko. Dahil lahat yan may purpose, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, pagka ang mahirap na tao, na Kristiyano, sinusubok, na-exalt ang Panginoon. Amen. Na-itataas ang Panginoon. Amen. Pagka ang mayaman sinusubok, mga kapatid, dadalhin siya sa pagpapakumbaba. Kaya balansi talaga ang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Amen? Amen. Walang mayaman, walang mahirap sa Panginoon. Lahat dinadaan niya ito para ang tao, hallelujah, matuto talagang magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. So pag napagtagumpayan natin lahat, mga kapatid, ang mga nararanasan natin sa ating buhay, may reward po tayo. Yes. Ito yan. Ang reward natin para sa akin, mga kapatid, di bali na wala akong karangyaan dito sa lupa, basta yung reward ko nasa langit. Yes. Amen. Yung importante, mga kapatid. Amen. Kaya nga tayo naglilingkod, kaya nga tayo nagbabago, kaya nga tayo umiiwas sa anumang mga kasalanan, mga kapatid ko, sa mundong ito. Kaya tayo nagpapakatino, kaya tayo kinokontrol natin ang ating sarili. Yes. Dahil gusto natin makamtan ang reward, mga kapatid. Amen. Sa kumpanya, pagka worker of the year ka, may reward. Kundi plaque, medal, may certificate, may kasama pang cash, mga kapatid. Pagka ikaw ay mabuting manggagawa ng Diyos. Sa atin, mga kapatid ko, ang reward natin, alam ko, nakamkanan natin. Yes. Araw-araw yun, binibigay sa atin ng Diyos. Amen. Hindi kanya pinagkukulang, hindi kanya pinababayaan. Ang pinakamatinding reward, yung buhay na walang hanggan. Amen. Wala ka man dito sa lupa. Wala ka mang maraming pag-aari dito. Wala ka mang kayamanan dito. Pero kung meron kang Panginoon, mayaman ka sa Kanya. Amen. Ha? Marami ngayon, mga kapatid, nagpapayaman. Mahirap naman sa Diyos. Yes. Di bali nang nasa Diyos ka at pinayaman ka ng Panginoon, so be it, purihan ang ating mahal. Yes. Ha? Amen? Amen. Kaya binibigyan ka ng pagpapala, may trabaho ka. Hallelujah. Yan yung mga blessings ng Lord sa ating buhay. Yes. May tinatanggap ka. Yes. Amen. Pinapadalhan ka. May nagpapadala sa'yo. May nagbibigay sa'yo. Yan yung mga temporary blessing, mga kapatid. Yes. Para mag-glorify natin ang ating Amen. Panginoon. Kalampakan natin ang ating Diyos ng buhay.
Hallelujah. Tumayo kang lahat, mga